Kinagabihan, isang plato lang ng kanin na hinaluan ng itlog ang kinain ni nanay. Gayunpaman, hindi siya nagdalawang isip na bilhan ang kanyang anak ng isang branded na bag na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ginugugol ng buong pamilya ang lahat ng kanilang pera upang pagandahin ang kanilang anak na babae. Dahil alam nila na kapag ang isang babae ay nagpakasal sa isang mayamang pamilya, ay makakaalis sila sa sira-sirang lumang bahay na ito. Ang mga branded na bag ay isa ring lugar kung saan ang buong pamilya ay naglalagak ng kanilang pag-asa na baguhin ang kanilang buhay. Ang kanyang mga magulang ay dating katulong sa malaking bahay sa harapan. Ngayon ang may-ari ng bahay ay nag-aral sa ibang bansa sa loob ng maraming taon, iniiwan silang mag-asikaso ng bahay para sa kanya. At ngayon ang bahay ay naging isang lugar kung saan ang batang babae ay kumukuha ng mga larawan upang may post online. Kinuha ng dalaga ang katayuan ng isang mayamang babae. Pag-post ng mga larawan at video sa mga social media sites. Pag-akit ng mga mayayaman sa kumpanya para mahulog sa kanyang bitag. Minsan ay nakakatanggap siya ng ilang branded na bag mula sa kanyang amo. Gayunpaman, hindi pa rin mababago ng mga bagay na ito ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Upang matulungan ang kanyang anak na babae na makapasok sa mundo ng mayayaman. Nakipag-ugnayan ang ama sa asawa ng kanyang amo na nagtrabaho noon para sa kanilang pamilya. Pumayag siyang isama ang dalaga sa birthday party ng isa pang mayamang babae. Kung suswertehin siya, tiyak na may makukuhang mayayaman ang dalaga. Pinahiram pa niya ang kanyang mga damit at alahas sa dalaga. Babae, matapos magsuot ng mamahaling damit. Naging matikas na babae ang dalaga. Pagpasok sa piging, agad niyang nakuha ang atensyon ng hindi mabilang na mayayamang lalaki. Isang babaeng nagngangalang Anna. Sa kasalukuyan, ginagamit niya ang kanyang tiya bilang tagapagsalita sa kanyang likuran. Pagkatapos magsuot ng headset, ang parehong tao ay mananatiling nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kahit ipinanganak siya sa kahirapan, si Anna ay may perpektong katawan at mukha na parang anghel. Kaya hindi mahirap intindihin kung bakit siya ang pinakamagandang babae dito. Sa bandang 10:00 ay ang may-ari ng jewelry shop. Gayunpaman, dahil matanda na siya, napilitan si Anna na sumuko. Ang lalaking may salamin ay anak ng isang amo na may-ari ng sasakyan. Ngunit nadama ni Anna na ang karera na ito ay hindi sapat. Pagkatapos ay nakita niya ang may-ari ng isang high-end na Italian restaurant chain. Itinuring niya itong masyadong maikli, isang ulo na mas maikli kaysa sa kanyang sarili. Sino ba naman ang hindi mag-aakalang magiging maselan si Anna? Nagsama na siya ng ilang rekomendasyon, ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Anna. May tiwala si Anna sa sarili. Siguradong makikilala niya ang perpektong lalaki. Habang nagko-concentrate sa pag-iisip, nadaanan ni Anna ang isang gwapong lalaki. Nagkatinginan ang dalawa ng matagal. Hinawakan niya ang biwang ni Anna para makatayo ito. Sa kanyang mga bisig ay narinig niya ang boses ng isang tao na nagsimulang umalingaw-ngaw. Siya ay nag-iisang anak ng isang mayamang balo. Nang mamatay ang kanyang ama, nagmana siya ng napakalaking kayamanan. Sabihin kay Anna na pahalagahan ang masarap na pagkain. Sinabi sa kanya ni Anna na nagtrabaho siya bilang isang dayuhang designer ng damit. Katatapos lang ng order na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Akala ko nakilala ko na ang perpektong uri ng taong gusto kong maging. Sinong mag-aakalang player pala ang binatang ito? Lumapit ang isang babaeng nakaseksi ang damit at niyakap ang isang gwapong lalaki. Hindi akalain ni Anna na may kaagaw pa pala siya sa pag-ibig. Pero pagkaalis ng seksing babae ay may lumapit sa kanya na babae at niyakap siya. Hindi alam ni Anna ang gagawin. Pero kahit na ganoon, inilabas pa rin ng binata ang kanyang cellphone at gusto ang kanyang contact number. Nakita ng kanyang tiyahin na ibibigay na ni Anna ang kanyang numero ng telepono at agad na lumapit upang kunin siya. Sinabi sa kanya na huwag madaling ibigay ang kanyang numero ng telepono sa ibang tao. Kailangan mong magpanggap na medyo mahirap ibenta. Isang bagay na napakadaling makuha, mukhang napakamura. Bale may mga mayayaman dito. Si Anna ay sobrang hilig sa paghabol sa mga mayayamang lalaki. At isa pa, marami pa ring lalaki dito. Pagdating sa park, nasugatan ang mga paa ng bata dahil sa mataas na takong, kaya naupo ito sa isang upuan para magpahinga. Isang gwapong lalaki ang aktibong nagbigay sa kanya ng anti-scratch patch. Produkto pala ng pamilya ng lalaking ito ang high heels na suot ni Anna. Katatapos lang niyang ilunsad ang kanyang bagong linya ng sapatos. Aktibo niyang inilapat ang patch upang matulungan si Anna,
at umaasa na sasabihin sa kanya ni Ana ang tungkol sa kanyang karanasan sa produkto. Tulungan silang mapabuti ang kalidad ng kanilang mga produkto. Pagkatapos ay nagkamayan ang dalawa at nagkakilala. Maamo at masungit ang lalaking nasa harapan niya. Bawat kilos ay dala ang aura ng isang mataas na uri ng tao. Talagang paboritong uri ni Ana. Nagkusa ang tiyan na ipakilala ang kanyang pamangkin sa lalaking ito. Siya ay nag-iisang anak ng isang sikat na tao ng lungsod. Kagagaling lang daw sa pag-aaral sa ibang bansa. Sa oras na ito, tumawag ang kanyang ina upang sabihin sa kanyang anak oo para bumalik sa party. Sabi ni Ana magaling ang lalaking ito. Pero ang kapintasan niya lang ay masyado siyang nakikinig sa kanyang ina. Ang hinaharap ay mahirap sabihin. Sinabihan siya ng kanyang tiyahin na huwag nang mapili. Siya na ang pinakaprominenteng single na lalaki sa party ngayon. Ang pangunahing karakter ng partido ay isang mayamang babae. Kumakanta ang lahat ng maligayang kaarawan sa kanya. Dinala ng kanyang tiyahin si Ana sa unahan para mas maakit ang atensyon ng mga mayayaman. Sinabihan ng mayamang babae ang lahat na ipikit ang kanilang mga mata. Manalangin kasama ang sarili. At ang pag-asa ng mayamang babae ay maging matagumpay ang lahat ng naroroon dito. Kumuha ng walang katapusang kayamanan. Napagtanto ni Ana na kahit mayaman sila, pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat. Gusto pa rin kumita ng mas maraming pera. Kaya gaano karaming pera ang kailangan ng mga tao upang makaramdam ng kasiyahan. Pumikit si Ana at nanalangin. Siya ay umaasa na magkaroon ng isang mayamang prinsip. Ang pagsakay sa isang puting kabayo ay dinala siya sa isang napakagandang bulwagan ng kasal. Nang imulat ni Ana ang kanyang mga mata, isang gwapong lalaki ang kanyang nakita. Kahit hindi gaanong kagwapuhan ang kanyang hitsura, naglabas siya ng maturity. Hindi na rin niya alam kung anong aspeto ng kanyang sarili ang naakit niya. Pagkatapos ng birthday party, proactive na hinanap ni Ana ang lalaki. Sa sandaling ito, ang dalawang tao noon ay sabay na lumapit. Ang dalawang taong ito ay gustong kunin ang kanyang numero ng telepono. Ang dalawang taong dating magkakilala ay sinumpaang magkaaway din pala. Ang tiyahin na sumaklolo at kinuha si Ana, sinabi sa kanya na manatiling kalmado. Huwag madaling ibigay ang iyong contact number sa ibang tao. Nakita ni Ana ang isang supercar na nakaparada sa parke. Nang kukunan na sana siya ng litrato, ay lumapit ang may-ari ng sasakyan. Yung lalaki kanina. Ipinaliwanag niya na si Ana ay mayroon ding isang kotse na katulad nito na eksaktong pareho. Ngunit dahil nabili na ito, interesado na si Diz sa kotseng ito. Mukhang interesado rin ang mayaman na ito kay Ana. Gusto niyang maging kaibigan at makilala siya. Kahit anong isipin ni Ana, hindi siya makapaniwala na ito ang unang beses niyang dumalo sa isang handaan na binati ng tatlong mayayamang tao. Sa oras na ito, tumawag ang ina ni Ana. Nagsimula siyang makaramdam ng gulat sa kanyang puso. Nagtataka tuloy ang lalaking ito kung bakit tumatawag ang kanyang ina sa ganitong oras. Kaya ibaba mo agad. Ipagpatuloy ang pakikipag-chat sa lalaki. Ang lalaking ito ay aktibong nag-alok na iuwi siya. Buksan ang pinto ng kotse at anyayahan si Ana na maupo. Nagsinungaling si Ana. Nakatira siya sa bahay kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Sa pag-uusap na yon ay natuto siya. Nagtatrabaho siya sa larangan ng pamumuhunan. Kumita ng ilang bilyon bawat taon. Sinabi ni Ana na ang kanyang karera sa pag-export ng damit ay kumikita rin sa kanya ng parehong halaga. Matagal na nag-usap ang dalawa at nagsimulang magkaroon ng damdamin. Lumapit siya at gustong halikan ang pisngi nito. Sa sandaling ito, naalala ni Ana ang sinabi ng kanyang tiyahin na hindi madali ang pagiging malamig. Kung hindi, ito ay magmumukhang napakamura. Upang ipagdiwang ang pagpupulong na ito, nagpakuha ng litrato ang mayamang lalaki sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay makipagpalitan ng mga numero sa isa't isa. Pagka-uwi, sinisi ni Ana ang kanyang ina sa pagtawag sa kanya. Halos masira ang kanyang reputasyon. Sinisi din ng ama ang ina. Sumakit na pala ang tiyan ng ina, kaya gusto na nitong pumunta sa ospital para sa pagsusuri. Tinawagan niya ang kanyang asawa at anak, ngunit walang sumasagot sa telepono. Kaya tinawag niya siya. Sa wakas ay bumalik ang nakababatang kapatid at dinala ang kanyang ina sa ospital. Gayunpaman, walang pakialam ang ama sa sakit ng kanyang asawa. Sa halip, bigyang pansin ang mga gasto sa ospital na natamo nito. Nagalit ang kanyang nakababatang kapatid sa ngalan ng kanyang ina. Sinisi ang kanyang ama na hindi marunong mag-alaga sa kanyang pamilya at tumutok lamang sa paggasto sa kanyang nakatatandang kapatid upang makakuha ng isang mayaman na manugang.
Siya ay ganap na hindi karapat-dapat na maging isang ama, at ang galit na ama ay sinipa ang kanyang anak. Dahil sa kagustuhang sumugod at hampasin ng ilang beses, agad na pinrotektahan ng ina ang kanyang anak sa pagsasabing kailangan ng health insurance card ang pagbili ng gamot para hindi ito magastos. Sunod-sunod na pumunta ang buong pamilya sa kani-kanilang kwarto. Medyo nakonsensya si Ana, kaya pinilit niyang magpakasal sa mayamang pamilya. Ang buong pamilya ay dapat na lubhang miserable at miserable. Nanumpa siya sa kanyang puso na hindi niya bibigyan ang inaasahan ng kanyang mga magulang. Ang pagpapakasal sa isang mayamang pamilya ay nagbabago sa kapalaran ng buong pamilya. Pagkatapos ay tiningnan ni Ana ang litrato sa kanyang cellphone. Sana maging mayaman siyang prinsipe. Kinabukasan ay pumasok si Ana sa trabaho gaya ng dati. Araw-araw ay bumibili siya ng mga tiket sa lottery sa isang stall sa gilid ng kalsada. Umaasa siyang manalo ng bilyon-bilyong papremyo. Sa oras na ito, ang tiket sa lottery ay tinatangay ng hangin. Nahulog sa likod ng isang lalaki. Nang lumingon siya, nagkatinginan ang dalawang tao gamit ang apat na mata. Siya ang mayaman party na iyon. At sino ang nag-uwi nito pagkatapos ng araw na party? I-click ang follow para mapanood ang susunod na episode.